sinasabi ko, sa tuwing may pagkakataon ako, magpasalamat sa mga tao. Maraming salamat lagi. Sinasabi ko, picture tayo. Kahit isang oras tayo magpicturean dyan, men, inuubos ko yan. Kasi nga, men, sobrang thankful ako kung nasa ako ngayon. Siguro, kalahati nun dahil sa mga tao. Kaya maraming salamat. Yun lang, maraming pang-aabangan ng music, maraming pang-aabangan ng merch. Yeah, simula pa lang tayo. Wala naman kung masyadong pinagkaiba yung mula noon hanggang ngayon sa pagsulat ng kanta o sa paggawa ng kanta. Kadalasan sa mga sinasabi ko sa mga kanta ko, yung struggle ko lang talaga. Kung ano yung struggle ko nung nagsisimula ako, yun pa rin naman yung mga sinasabi ko ngayon. So wala halos nagbago yung gana lang talaga, mas magana lang talaga ngayon. Sobrang ganda, sobrang lusog ng hip-hop scene ngayon sa Pilipinas. Kasi nung nagsimula ako, 2008 ako nagsimula mag-rap. Walang internet money na tinatawag. Ngayon, sobrang sarap maging artist. Yung mga bata ngayon, lahat nandyan na, lahat nakasubo na. Lahat, kumbaga, sobrang sarap, men. So, sobrang sarap maging artist ngayon. Kasi kumbaga, technology, lahat upgraded na. So, dati, kahirapan pa, maghanap ka ng studio, sobrang hirap. So ngayon, pwede kang kumita kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwede kang maglabas sa YouTube, pwede kang maglabas sa Spotify, man. Yun, sobrang sarap, sobrang lusog ng hip-hop scene ngayon dito sa Pilipinas. Isa sa mga pinapakinggan ko before na ngayon malinis gumawa, syempre, Looney, Glock 9, kilala ng lahat. Men, si Glock 9, ilang taon na siya ngayon. Pero kung gumawa siya, wala siyang pagod, para siyang bata, marunong siyang makibagay, makisama sa mga bata, gumawa ng kanta kasama yung mga bata. So, simula pinakinggan ko hanggang ngayon, men, kasama ko na yun. Glock 9, Looney, si Sight, basta lahat ng mga mauhusay sumulat ng Tagalog rap. So, ayun din yung kinalabasan ng music ko ngayon siguro. Asintada tayo ngayon, kasama na si Sir Glock, Shanty Dope, Skasta, Flow D. Sobrang, kasi first time ko rin makasubok ng ganyan. So, lahat independent yung galaw namin before. So, ngayon, mas may malinis na management. Ayun pa pala, pag wala kang matinong management sa hip-hop, gagahasain ka ng mga tao, parang babaliwalain ka lang. So, ngayon, nasa loob ako ng magandang bilog. Men, sobrang ganda ng pwesto ko. May out of the country show kami. Next month, sabay sulit na next. Meron ulit. So yun, sobrang sarap na makasama sila. Asintada. Management siya sa management, pero hawak mo lahat ng kung anong gusto mo trip gawin mo. Kumbaga, ganun. Kumbaga, management pa, pero independent pa rin. Medyo malabo lang paliwanag, pero yun. Kalmado, kasi yung Kalmado, 1, 2, 3, 4. Nauna namin ilabas yung 4. Pare-parehas lang na Kalmado yun. Kasi lagi lang naman paulit-ulit yung sinasabi ko sa kanta. Men, wala akong pwedeng isulat na iba. Pag hindi ko dinaanan, hindi ko pwedeng isulat. Hindi ko pwedeng sabihin na masyado akong matapang sa kanta. Lagi ko na sinasabi kanta kung paano ko naghirap, kung paano ko mapang, kung nasan ako ngayon. Yun lang, paulit-ulit lang. So parehas lang yun. Kalmado 1, 2, 3, 4. Actually hanggang Kalmado 12 yun. Ako si Glock na lagi ng labas ng kanta, men, punong-puno kagad ako. Gets mo yun. Diba? Tangin na, old school na to, naglalabas pa to ng bago. Paano kaya itong mga bago na to? Dapat maglabas rin tayo. Dapat sabayan natin yung init ng Glock 9, di ba? Parang gano'n, men. Kumbaga nahatak ako ng sipag pa. Ano future collabs ng mga collabs sa future? Future collab. Dito sa Pilipinas, syempre, Glock 9. May kanta na kami ni Sir Glock, pero iba pa rin pag yung solo na dalawa lang kami. Glock 9. Sino pa ba? Basta gusto kong makasama lahat ng mga mahuhusay lang ba? Diba? Actually, hindi naman sikat o ano, basta kung sino. Yung collab kasi madali nilang mag-collab eh. Pero pag naka-vibe mo yung isang tao, isang artist, susunod na lahat. So, halimbawa, itong tao na to, kahit sikat to, hindi ko naman trip to, hindi ko naman na to, walang ano. Pero diba, kung parehas tayo ng linya, parehas tayo ng takbo ng pag-iisip, sobrang daligan na collab. Pero yun, Glock 9, Sight, Looney, basta yung mga mahuhusay ng Metra, yun lang sila lang ng iba. 2011, naglabas po ko ng album. Ang pangalan po ng album, High Minds Music. Ang bentahan po ng album before is 160 pesos yung CD. Pag makabenta ako ng maraming ng CD, 160 pesos, hindi ako mabubuhay nun. Pero sinabayan po namin ng t-shirt. Ang tawag po ng t-shirt, High Minds Clothing. Ang benta ng t-shirt before is 400.
So habang nagbebenta ako ng CD, nakalapag yung CD, makabenta ako ng 2 t-shirt, okay na yon. Parang above minimum ka na yung araw na yon. So 2011, labas ng isang t-shirt, isabay ng album. Mula ng 2011, pakonti-konti. 2012, 50 pieces na t-shirt. 2013, 100, 200, hanggang 1,000 na. Hanggang nandito na po tayo ngayon, 12th anniversary. Last question ko na lang. Sa Spotify may period, almost every monthly listeners. Ano yung message ko sa fans or listeners mo? Nung nagsimula ako maglabas-labas ng music lately, men, lahat ng music ko pang sarili ko lang talaga. Wala talaga akong pakialam sa mga tao. Pero ngayon, nung nakikita ko niyayakap nila yung music ko, men, wala akong ibang gustong sabihin, kundi maraming salamat, men. Sobrang daming artist sa Pilipinas ngayon para pakinggan ka. Salamat na yan, men. Ang offer ko lang is makapaglabas ako ng mga tunay na kwento kung saan nanggaling, tunay na music. Yun lang po. At hindi ko na rin po iniisip kung anong tawag nila sa akin. Basta maglabas ako ng music, okay na po ako doon. Panalo na po ako doon. Panalo na rin po yung mga listeners doon. Busy po sa busy talaga, pero dahil na ginusto natin to. Galing din po kasi ako sa mga trabaho. Unang trabaho ko, gasoline boy ako. So galing ako sa iba't ibang klaseng trabaho. Kaya nung napwesto ako sa maganda-ganda, may business ako, may music ako, wala akong karapatan magreklamo sa busy. Wala akong salitang busy, men. Kahit business dito, music dito, business dito, music dito. Hindi na para isipin pa yung busy. Tangina, dati nga, nagkakarga ako ng gasolina, naglilinis ng CR, hindi ako nagreklamo. Kaya para mapwesto ako sa magandang lugar ngayon, sa business ko, sa music ko, wala akong karapatan para magreklamo na busy-busy. Yun lang, talagang niyakap ko lang talaga na sobrang thankful ako sa business, sobrang thankful ako sa music, sobrang thankful ako sa mga kasama ko. Yun lang, man. Paano mo binabalance yung music at business? Sobrang pantay lang rin din talaga. So, may schedule. So, Monday to Friday talaga. Sa umaga, business talaga yan. Pero pag out, lagi direkta sa studio, lagi direkta sa office. Yun lang lagi. Lagi lang. Kasi minsan may mga, pag may konting pera ka, may maraming distraction. Pero ibinaon ko sa utak ko, wala akong ibang gagawin kundi mag-music, mag-business, mag-music, mag-business. Wala nang iba rin po talaga. Talagang balance lang talaga. Set ko na po yun sa sarili ko. 34 years old po kasi ako, binigyan ko yung sarili ko. Sabi ko, last 5 years ko na lang mag-music. Last 5 years na to, isasagad ko na to. Pagdating ko ng 39, may rest house na ako, doon na lang ako talaga. Actually, nagpapagawa na ako ng bahay ngayon. Pinapagawa ko na yung farm ko. So, sakto-sakto. Huwag naman sanang ma-aksidente yung ano. Basta, pagdating ng 39, nandun na lang ako sa farm ko, kalmado lifestyle, literal na lang talaga kasama ng mga anak ko. Kasi, sobrang dami na rin po talaga ng utang ko sa family ko. Simula. 34, 35 na ako ngayon. Simula, ilang taon na ako nagtrabaho. So, laging busy, laging baliktaran na ganyan. So, sabi ko, after ko ng 39, 5 years from now, pahinga na po ako. Tahimik na buhay, masyadong maingay, ayoko nang... Hindi naman ako sanay talaga sa harap ng camera, hindi ako sanay sa stage eh. Mas sanay ako sa gilid po ako palagi. So, pinagbigyan ko lang ng pagkakataon ng mga ano. So, after 5 years po, pahinga na. Yun talaga, kahit hindi pa natatanong dati, naset ko na talaga sa utak ko na ito, okay na siguro to, pahinga na lang muna tayo. Hindi naman talaga natin kailangan na masyadong... Nung simula nung nagka-pera ako, hindi ko na-realize na hindi naman talaga kailangan ng sobrang pera talaga. Kailangan mo lang talaga kahit magtanim kami, ganyan. Galing kasi kami sa sobrang simpleng buhay lang talaga. So, basta okay na yung family ko, okay na, may mga trabaho sila. Hindi ko pa naman iiwanan yung business kasi may mga tao naman dyan. Basta ako na lang, magdalayo lang talaga ako. Ito yung panahon na ito. 39 men, ang mga tao kasi aabot lang ng 40, 50. Paano pag 39 na ako, mamatay ako ng 40. Hindi ko na-enjoy lahat ng mga pinaghirapan ko, di ba? So, ayun lang. May tagline kami sa brand namin, sinasabi namin Kalmado Lifestyle. Ngayon, Kalmado Lifestyle, pero 5 years from now, ako mismo, Kalmado Lifestyle, literal. Meron kaming maliit na property na bili sa Batangas, pinatayuan namin ng maliit na bahay. Pero yung backyard nun, sakto pang farming talaga. So, ayan po, may mga maliliit na gusto kong mag-alaga ng kambing, gusto kong mag-alaga ng baboy, gusto kong mag-alaga ng manok, baka. Actually, binigyan na ako ng kabayo ng tropa ko, meron na magtanim ng mga gulay. Yun lang talaga yung gusto ko ngayon. Hindi na para na bumili ng mga sports car, sa uyan, yan. Dahil na doon lang ako, relax
sabay chocolate, di ba? Yung wife ko po yung nag-aalaga sa akin kasi ako isang batang alagain. Yung anak ko po ay 10 years old na, yung panganay, yung bunso naman ay 3 years old. Simula, actually, yung wife ko yung bumili ng unang microphone ko nung college kami. So ayun, malaki yung utang ko, malaki rin yung binabayaran ko ngayon sa kanya. Maraming salamat, I love you. Wow! Dana po eh. Dana. Si Ma'am Dana. Siya yung college student kasi kami before, college student kami. Working student siya. Ako, rapper lang ako na walang patutunguhan. Sobrang hirap mag-record before, pero binilan niya ako ng microphone. Yung microphone na yun, niligtas yung buhay ko. Yun, siya rin yung nag-ano ngayon. Sabi mong parang mensahe sa mga baguhan sa musika na hindi pa sigurado kung tatahakin ba nila yung lagdas na to o parang gagawin nilang hobby nila on the side. Sinasabi sa mga tao, alam mo pag may mga rapper ng nag-usap na muli, men, isang kanta lang kaya baguhin yung buhay mo. Pero yung isang kanta na yun, kailangan mo maging sigurado. Kumuha ka mo ng diploma, kumuha ka mo ng trabaho, kagaya yung ginawa ko. Hindi naman ako tumalong kagad na, uy, super rapper na kagad ako. Hindi. May mga trabaho ako. Pagkatapos ko ng trabaho, nag-rap contest ako. Pagkatapos ko magtrabaho, nag-ano ako. Pero, nung alam ko sa sarili ko na sigurado na ako, dun lang ako tumalon. Yung parents ko, mga magulang ko before, ayaw nila sa rap. Uwi ako sa rap, may dala akong trophy. Ma, champion ako. Sabi sa akin, ano yan, lata? Ganon. Sabi ko, ma, ayaw ka na magtrabaho, mag-rap ako. Wala kang mga ano. Pero, nung alam ko na sa sarili ko na sigurado na ako tumalon ako sa music, sa business, hindi na ako bumalik. Ngayon, sabi ng airmat ko, ang galing mo Oo. Sumubok ka sa music, di ba? Pero, dapat sigurado ka. Dapat sigurado kung may pamilya ka man, dapat may pagkain sa lamesa yung ano mo, bago mo unahin yung ano mo. Pero, di mo dapat kailangan patayin yung gusto mo talaga. Di ba? Yung gusto mo mag-rap, gusto mo mag-music. Pero dapat maging matalino, maging sigurado lang din talaga. Hindi, sobrang hirap lang din talaga sa music ngayon. Sobrang dami, sobrang lahat gusto, sobrang lahat gusto may marating. Kaya pipila, magtsatsaga ka talaga ngayon.